ito kasi napag-uusapan ngayon. Kasi matatandaan natin, itong si DILG Secretary John Beck Rimulya, parang pabor na i-demolish yung SK. Sangguniang Kabataan. Sangguniang Kabataan. Yan. Kasi alam naman natin na maraming nagsasabi na yung SK daw, ginagawang training ground ng mga baby dinosaurs. Crocodiles. Crocodile pala. Baby crocodiles. Ako dinosaur Yan. At marami rin talaga nagsasabi na minsan yung chairman nila, SK chairman, nung election, naglalakad, nung nanalo, nakamotor na raw. Oo, at yung iba pa raw ay may videos na rin daw. Naka-videos na. Oo, ngayon nagtataka yung iba natin. Di lang yun. Minsan may bahay pa. Ngayon nagtataka yung iba natin, yung mga kabataan natin, saan kumukuha ng panghulog o ng pang-down payment, yung mga SK na yan, lang naman ang sahod nila. Baka kinash. Saan nga ang cash? Nanalo lang ng SK kagawad, SK chairman, nagkaroon na ng kotse, motor, at nakapag-third floor na ng bahay. At may grocery pa sa ilalim. May sari-sari store. Hindi natin masisisi yung mga kababayan natin. Kung sabihin niyo, invento ko to Hindi natin masisisi yung mga kababayan natin kung bakit pabor silang i-abolish yung SK. Kasi nakikita nila sa mga barangay nila, na-obserbahan nila yan. Hindi nakakabuti. Sa barangay nila. Ikaw ba yun, pabor Ako talaga? definitely agree ako dyan na i-abolish yung SK. Malaking bagay nga yan. Buti na si John Vic Rimulya, yan din yung kanyang stand. Kasi during the time of Robredo, dating DILG Secretary, yan din ang gusto niya. I-abolish din yan. Mas makakatipid ang gobyerno ng billions of pesos dahil sa pagkakandak ng eleksyon. Ang estimate during that time, aabot ng 5 billion ang matitipid ng gobyerno sa hindi lang pagkakandak ng eleksyon. Not to mention yung sahod ng yung honorarium ng mga SK chairman. Diba? Napakalaking tipid sa gobyerno na magagamit natin yan. Ay, paano, ang isang concern din kasi ng ibang mga kabataan, paano kami magkakaroon ng boses? Wala kaming representation sa barangay council, di ba? Pwede naman magkaroon. Pwede naman. Hindi na kailangan ng representasyon kung yung mayaman lang nagre-represent sa inyo. Di ba? Ikaw, Yam. Sa totoo lang, dapat kasi ang SK ay political. Hindi nakikialam sa mga elections, sa mga ginagawa ng mga politiko sa barangay at sa LGU. Ang problema, ginagamit sila ng mga politiko. At sa paggamit sa kanila, kasama na din dyan yung corruption. Kasama na din dyan yung patronage politics na tinatawag. At ang kasamaang palad, ito nga ay nagiging training ground ng mga batang corrupt. Na later on or in the future, na naghahangad din na maging kagawad, maging vice mayor, maging mayor, dala-dala nila yung natutunan nilang corruption nung sila ay bata. Kasi isipin mo Pero teka muna, in fairness hindi lahat. Meron ang problema kasi nakakonsentrate sa SK chairman, yung pag-discard o paghawak ng pera ng SK. Yung mga kagawad ng SK, most likely than not, hindi masyado involved. Naambunan lang yan. Hindi masyado involved sa corruption. At marami din naman talagang masidhi sa kagustuhan na makatulong sa kapwa. Pero ang problema nga, nagiging training ground na talaga ang mga corruption. Alam mo ba, 10% ba yung budget ng SK doon sa budget ng barangay? Parang gano'n. Alam mo, 100 million yung budget ng barangay mo. May 10 million. Correct. Yung SK. Para sa programang pangkabataan. Ngayon, yung 10 million na yun, diyan sila kumukuha ng mga yung paborito nila project, team building, seminar, ibang beach, white resort, white sand. Alam naman natin yan, nangyari yan noong nakaraang taon lang, na-issue yan doon sa isang bayan sa Maynila, di ba? Parang lahat ng mga opisyal ng SK doon, nagpunta pa ng Thailand. Tama. Di ba? Na-issue nga yan. Ngayon, yung ginastos nila ron, hindi ba sayang yun? Kaya nga nag-viral yun kasi binatikos talaga sila ng todo kasi nang hinayang yung mga kababayan natin sa pinanggastos nilang seminar team building doon sa Thailand imbis na itinulong na lang daw o idinagdag na lang sa scholarship ng mga kabataan na mas malaking tulong kaysa pinang team building nila. Alam mo dyan kasi, hindi lang dyan sa Maynila, karamihan talaga. May mga nakikita rin, mahilig sila mag-seminar. Mahilig sila mag-team building dyan sa mga resort. May mga sports activities. Yung sports activities, pwede naman gawin na ng barangay mismo yan. Pwede naman mag-appoint ng isang group of people, ang barangay, na kasama rin sa mga kagawad, ng isang in charge for sports development. Actually, meron na. Isa sa mga kagawad sa council mismo, sa barangay council. Kaya nga. Meron ng committee dyan,
sa sports. Kaya ang problema, nandodoble lang. No? May nakausap ako mga SK chairman, no? Kasi medyo active-active din tayo dyan sa mga youth MMA. Eh baka naman baby the restaurant natin. Hindi ako elected, no? Ganito nangyayari daw. Contrary sa sinasabi mo pre kanina, no, na sila magkakandak sila ng mga seminars, yung ibang mga nakausap ko, hindi sila pinapahawak ng budget. Kasi minamaliit sila ng kapitan, ng mga kagawad. Ang sinasabi sa kanila, wala kayong alam dyan. So hindi ipapahawak sa kanila yung budget. Pag may ipoprocure sila sa isang project, ang nagpo-procure ng mga kagawad at mga barangay chairman na. So wala nang si SK chairman. Bawal yun. So dapat hindi eh. Kasi sila dapat yung mahawak ng pondo na yan. Ganit masyado yung kapitan na yun. Correct. Ang problema din naman, hindi natin kine-question yung kakayahan ng mga SK chairman kasi iba mga bata din. Saka mga gagaling, matatalino din naman. May aral iba dyan. Iba yan, may aral. Meron nga kilala. Mga Pero yung iba, kumbaga, malakas yung agos ng ilog eh. Yung mga kapitan eh. Hindi mo pwedeng banggain yan eh. Yes sir, yes sir, yes. Hindi ka na mananalo sa susunod. Kaya nga, na-defeat na yung purpose ng SK. Ng representation. Oo, na-politicize na ng gusto. No? Imbis na maging training ground for leadership, no, future leaders, no, naging training ground for corruption. Alam mo, ganito kasi nangyari dyan. Kapag tumakbo yung kapitan, kukuha yan ng kandidato yan sa mga SK na siya rin bubuo. Na kaya niyang kontrolin. Ngayon, kapag nanalo yun, syempre, kontrolado ng kapitan kasi siya nagbuo ron. Kapag hindi sumunod si chairman, kapag natapos termino mo, hindi ka pwede magkagawad. Sa akin, sa line-up ko. Ganyan nagiging kalakaran yan. Kaya yung SK chairman, takot. Meron pa nga di ba? Mismo, opisina ng SK, ginagawang inuman nila. At saka yung mga ibang SK, meron yan. Sa lugar namin sa Marikina, yung mga SK officials, ang yayabang. Pero, mga Section 5 yan, Section 6, Section 7. Report, pinapasuhan. Sa Marikina, shoutout sa mga taga-Marikina. Kilala ko yan kasi mga schoolmates ko yung mga SK officials. Sila yung nasa lower section. Mayayabang. Wala, ganyan talaga. Kaya pabor tayo. I-comment nyo nga kung pabor ba kayo na i-demolish na yung mga baby buhaya na yan. Demolish na yung baby buhaya na yan. Mga SKF na yan. I-comment nyo nga yan, yes or no, para babasahin natin mamaya. Actually, hindi lang nila kasalanan yan. Hindi lang kasalanan ng barangay at ng SK chairman. Kasalanan din yan ng ilang opisyal ng DILG. Kasi may mga corrupt din na officials ng DILG eh. Sa mga pa-seminar, may mga percentage yan sila eh. Correct. Ganun? Oo, official mismo ng DILG. Alam nila yan. Kung paano sila kumikita niyan. Pa-seminar lang sila. May mga hatian yan. 20%, Kaya 50%. tama yung in-implement kayo. Dapat tigil lang lahat ng mga outing na yan. Lahat ng mga seminar. Yes, pinatigil. DILG. No? Pinatigil. No? Para wala tayong outing dito. Wala. Sa palagay ko na. DSLG yung sinasabi ko. Kaya para malungkot si Joseph eh. DSLG yung sinasabi ko. Kasi DILG yung nag-order eh. Bawal muna. Dapat naman sa panahon ngayon. Kapag nag-outing pa yung barangay nyo, kapal ng mukha nyo yan. Diba? Sa hirap ng buhay kayo sa taas ng gasolina, mag-outing pa kayo, i-flex pa sa FB, babas talaga kayo. Basa tayo kami.